It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Tayo po ay dumako na naman dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. Sa atin pong gagawing pagtalakay ng ating leksyon, makakasama natin muli si Pastor Tornaleo. Welcome, Pastor, sa ating programa. Maraming salamat, Pastor Ben, at magandang araw din sa iyo. Binabati ko ang ating lahat na mga minahal na kapatiran at mga kaibigan. Ako'y masaya na makasama kayong lahat dito sa ating programa, Oras ng Pag-aaral. Tayo po ay dadako sa ating ikasyam na leksyon at ang ating pong paksang tatalakayin ay pinamagatang isang tagapagbigay ng utos at hukom. Sa ating pong gagawing pag-aaral ng salita ng Panginoon ay napakagandang ating anyayahan ng Banal Espiritu na siya po ang papatnubay sa ating talakayan. Papangunahan po tayo sa panalangin ni Pastor Tornaleo. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, aming tagapagligtas at aming hukom, narito po kami muli, Panginoon, lumalapit sa banal mong luklukan, ihiniling ang iyong patnubay sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral ngayon. Tulungan mo po kami ng aming puso at damdamin ay amin maisentro sa iyo, Panginoon, at aming maunawaan ang mga bagay na dapat namin maunawaan upang maglago ang aming pananampalataya. Tulungan mo po ang lahat namin mga kaibigan at mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Sana po kaming lahat ay makanagap ng biyaya, karunungan mula sa itaas upang makamtan namin ang iyong inilaan na mga biyaya at mga pagpapala para sa amin ngayon. Salamat, Panginoon, sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan, sapagkat ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Ngayon po ay atin ang tunghayan na ating leksyon. Pastor, ng iyong pag-aralan ng ating leksyong ito ay ano nakita mo na kahalagahang ito'y ating pag-aralan at mga kaalamang nakita mo na makakatulong sa ating mga taga-subaybay? Isang mahalagang punto ang binibigkas ni Santiago tungkol sa nagbigay ng utos at hukom na isa lang na si Jesucristo. Sapagkat, Pastor Ben, mga kaibigan, mga kapatiran, ang ating pagtingin sa kautusan man ng Diyos at ng tao, ito ay may mahalagang kaugnayan sa ating pakikitungo sa Diyos at sa ating kapwa. At dito ating mapag-aralan na ang si Jesus na nagbigay ng kautusan at siya rin ang ating hukom ay may sapat na kapangyarihan sapagkat ang respeto natin sa kautusan ay ito ay may malaking kaugnayan din sa ating pagkakilala kung sino ang gumawa ng kautusan. Ibig sabihin ay yung nakita sa pag-aaral nito na mahalaga na tingnan natin kung sino yung nagbigay. Totoo yan. Dahil ito'y talagang, kumbaga ganun kasi talaga tayo Sino mo, may gawain ka ng utos na yan. Pagka nalaman mo ang nagbigay ng utos, talagang kagalang-galang, di talagang punong-puno rin tayo ng paggalang doon sa kanyang kautosan. Tama yan. Pero pagka ang nagbigay at gumawa ng utos parang hindi natin gusto, ay para bagang ating namamaliit at hindi rin napapahalagahan. Kaya napakahalaga itong ating manuan na ang nagbigay ng kautusan sa atin ay ang Diyos. Sa ganong kaisipan ay magkakaroon tayo ng paggalang at pagpapahalaga sa nagbigay. At the same time, ito'y paalala rin sa atin lahat na hindi tayong lahat ay hukom, kundi meron lang talagang isang hukom at yun ay binanggit mo nga kanina, ang ating Panginoong Hesus. So tunghayan po natin ang ating leksyon. May binabanggit po rito tungkol sa paghatol at o pag-iintindi. Sinabi ni Santiago na ang sinuman na magsalita ng laban sa kapatid o humatol sa kanya ay nagsasalita laban sa kautusan at tumahatol dito. Paano ang paghatol sa kapwa ay katulad na rin ng paghatol sa kautusan?
Isang magandang katanungan yan, Pastor Ben. Ipinaliwanag dito ni Santiago, basahin po natin sa Santiago 4, Kapitulo 11, ang kanyang ipinaliwanag tungkol sa pagsabi ng masama sa ating kapwa, at ito ay isang uri ng paghahatol, at ito ay parang nagmamaliit sa kautusan. O, ganito ang wika sa talatang 11. Huwag kayong mangagsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o mahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at umahatol sa kautusan. Datapwat kung ikaw ay umahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Isang malaking punto yan ang ipinaliwanag ni Santiago. Sapagkat tayo ay may kagwalian na magsabi ng masama, magsira ng puri ng ating kapwa upang ipakita natin sa iba na mas matuwid tayo ay mas may kaalaman, at ito sabi na Santiago na itong kaugalian ay isang paghatol sa kautusan. Para bang makikita natin na kung ating pinapalaki yung ating sarili, minamaliit natin yung iba. At ito ay nagtuturo na parang mataas tayo sa kautusan. At yan ay isang uri ng paghatol. Kuminsan nga ito nagaganap, Pastor, no? Halimbawa, may mga gumawa ng batas. Ay silang gumawa ng batas, ang feeling ba nila kuminsan ay hindi sila nasasaklawan noon, kundi sila lamang ang magsasabi sino ang nakakasunod at hindi nakakasunod. Ay nasa ganong kaisipan, para bang pinapakita nila, kami ang hahatol. Pero ito nga po yung gawin ng sanlibutan na pinansin ni Santiago na hindi marapat na gawin ng mga tagasunod ng Panginoon, kundi kilalanin natin, meron lamang isang tagahatol, at yun ay ang ating Panginoon Diyos. Pastor Ben, sa kadalasan, yung makikita natin, mga kapatid, mga kaibigan, yung mali ng iba. Yung ating mali ay hindi natin nakikita. Ito ay sinabi na ng Panginoong Hesus na dapat natin iwasan. Pakibasa nga, Pastor Ben, sa Mateo 7, 1 hanggang 3. Ito ay isang magandang payo upang atin makita sa katunayan yung ating sariling kahinaan na hindi yung kahinaan ng ating kapwa. Ganito ang wika, Mateo 7, talatang 1 hanggang 3. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong susukat ay susukatin kayo. At bakit mo titingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Itong paghatol sa iba ay sinasabi ni Santiago na isa itong uri that you question the law itself. Sapagkat wala tayong kapangyarihan, wala tayong power na maging judge sa ating kapwa. Kung ating ginagawa ito, kung ating kaugalian ang paghatol sa ating kapwa, ito ay questioning the lawgiver itself, ang ating Panginoong Hesus. So, hindi talaga marapat na tayo yung sinasabi kasi paghatol dito ay yung bang para bagang pinipintasan natin, pinagwiwikaan ng hindi maganda yung ating kapwa, na madali ba natin sabihin na yung kanilang mga maling ginagawa, pero hindi iyon ang kalooban ng Panginoon. At sabi nga, ay sa panghatol na ating ginamit, ay doon din tayo hatulan. Ayaw natin tayo inahatulan. So, huwag natin gawin ang mga paghatol. Tama yan. Kasali yan dito, ang paghatol sa ating kapwa, yung paninira sa kanilang puri, yung pagsaksi ng mali, at iba pang mga kagwalian na ating pinapataas yung ating sarili sa pamamagitan sa pag-iyapak sa kanilang karapatan. Yan ay isang pamamaraan sa paghatol na sabi ni Santiago, hindi karapat-dapat sa kaugalian na isang mananampalataya. Pastor, sa halip na tayo ay humatol, ano ang pinapayo sa atin ng ating leksyon na dapat natin gawin bilang mga mananampalataya? May kaibahan dito, Pastor Ben, mga kaibigan at mga kapatiran, ang pag-intindi at saka paghatol. Hindi tayo binigyan ng karapatan na tayo ay maghatol. Subalit tayo ay pinapayuhan ni Santiago na dapat natin unawain yung mga bagay kung ito ba ay tama at ayon sa prinsipyo ng banal na Biblia. Pakibasa nga, Pastor Ben, dito sa mga payo sa mga gawa, Kapitulo 17 at 11. At
1 Corinto 6, 1 hanggang 5, may mga payo dito na kailangan dapat tayo ay may pag-uunawa na hindi lahat na atin madinig, mga kaibigan at mga kapatid, at hindi lahat natin mababasa ay tama. Ang ating gawin ay dapat natin unawain kung sang-ayon ba yon sa mga salita ng Diyos. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 17, ngayon lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay nito. Yung sinasabi dito ng mga gawa, isang mahalagang bagay ang pagsisiyasat. Ang ibig sabihin, alamin natin, we will discern kung ito ba ay tama, kung ito ay mali. Wala tayong karapatan na maghatol sa ating kapwa, subalit binibigyan tayo ng paalaala na dapat natin tingnan at suriin kung mabuti, kung tama ba yung sinasabi ng iba, yung ating pinapag-aralan, ating pinapakinggan. At dagdag pa dito, Pastor Ben, sa 1 Corinthians chapter 6, verses 1 to 5. Nangangahas baga ang sino man sa inyo, kung mayroong anumang bagay laban sa iba, na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko, at hindi sa harapan ng mga banal? O hindi ba ganyo nalalaman na mga banal ay magsisihatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na naukol sa buhay na ito? Kung kayo nga ay mayroong usapin na mga bagay na naukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Di yata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid? Ito ang panawagan ni Apostol Pablo na dapat alam natin ang mali at tama. At ang ginamit dito ay pagpayo. Iba ang paghatol, iba ang pagpayo, iba ang pagsiyasat, iba ang pag-alam. Makikita natin dito na tinatawagan tayo na kailangan tayo ay i-compare yung ating mga naririnig, yung ating nababasa, i-compare natin kung ito ba ay sang-ayon sa mga salita ng Diyos. Yan ang panawagan sa atin. Hindi tayo maghatol, subalit tayo ay pinapatawagan na ating suriin mabuti ang ating mga nadinig, ating nababasa. Ibig sabihin nito, Pastor, kapag meron tayong nakita, kasi ito yung pangkaraniwang problema, no? Na isang bagay na nakita, karakarakay, nagbitaw ng mga salitang mapaghatol, na hindi pa nga napakinggan yung panig noong gumawa. Ito yung nagiging pangkaraniwan. Kaya ipakita natin ang kaibahan na tayo mga mananampalataya, hindi basta-basta nagbibitaw ng salita o gumagawa nga ng paghatol. Kundi gawin muna natin ang kinaukulang pagsisiyasat. Tama ba? Matuwid ba? Naaayon ba sa kalooban ng Panginoon? Yung mga binanggit mo kanina, ito yung mga dapat isalang-alang bago tayo magbitaw ng mga salita. Kasi nangyayari nga kasi na hindi pa nga natin alam kung bakit ginawa yan o bakit nagkaganon, ay karakarakay tayo nakapagbibigay ng mga hatol natin na hindi nakalulugod sa Panginoon. Sa ibang salita, hindi natin hayaan pag may nakita tayong kamalian ayon sa ating pagpangaral, huwag nating hayaan na magpatuloy yan yung ating kapwa, yung ating kapamilya, dapat natin payuhan. Subalit, huwag naman yung makahatol na pamamaraan. Yun nga, Pastor, siguro, ang siyang maganda rin ay siyasatin din natin yung sarili natin bago tayo gumawa ng mga pagbitaw ng salita. Yung bang bibitawin natin salita ay makakaakay sa kanya sa ikabubuti o maaari sa pamamagitan ng ating salita naman ay matisod yung tao o sabihin nating masira ang ating relasyon. So napakahalaga. Sabi nga sa ating pinag-aralan kanina o binasa kanina ng salita ng Panginoon ay nakakaapekto sa tao yung ating mga pakikitungo sa mga kautusan o sa mga bagay na ating nakita, ay kung gagawa tayo ng paghatol, edi nandoon yung maaari makasira tayo ng relasyon sa ating kapwa. Pagpatuloy natin, Pastor, sa ating pag-aral ay binabanggit yung mayroon lamang isang hukom at tagapagbigay ng utos. Bakit sinabi ni Santiago na mayroon lamang isang hukom at tagapagbigay ng utos?
Anong nasa likod nito? Bakit napakalaga na sabihin niya na mayroon lamang isang tagapagbigay ng utos at hukom? Ito isa naman na payo sa atin na isa lang ang hukom. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Diyos na ipinagkaloob ang karapatan kay Kristo, si Kristo ay may karapatan na ngayon na magiging hukom. Sa kabilang dako, dinidiin na wala tayong karapatan. Sabi pa nga dito, pakibasa nga Pastor Ben sa Santiago 4, versikulo 12. 4:12, ganito wika. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatid bagay ang makapagdiligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na umahatol sa iyong kapwa. Wala tayong karapatan. Sino ba tayo? Ano bang karapatan natin? Sapagkat sabi ni Santiago na si Jesus lang ang may karapatan. Sapagkat ang karapatan ng Ama ipinagkaloob sa Kanya. At ito ay dapat natin malaman na ang pagkuha ng karapatan ay isang malaking kamalian at kasalanan. Ang ibig sabihin na hindi karapat-dapat na tayo ay salita ng masama, magsabi sa sa ating kapwa na wala ng pag-asa, wala ng paasa na maging matuwid, sapagkat ang Panginoon lang ang may karapatan na magsabi sa kaligtasan at sa kawasakan ng isang tao. Meron siyang karapatan kasi siya talaga yung nagbigay ng utos. Siya nagbigay ng utos, siya ang gumawa ng utos, at siya nakakaalam kung ano ang tama at mali. Kung pag-uusapan ang kaisipan o espiritu ng kautusan, ay ang Panginoon din ang makapagpapaliwanag. Kaya siya nga talaga yung may karapatan lamang na magbigay ng paghatol. Sa isang punto, Pastor Ben, bakit ang Panginoon lang ang may karapatan? Sapagkat siya ang gumawa na kautusan. Ang isang tao na walang kaalaman sa kautusan ay walang karapatan. Subalit sa kaugalian ni Kristo, sa kaniyang buhay, alam natin na ang kaniyang kautusan ay patas, ang kaniyang kautusan ay naglalarawan ng katangian at kaugalian ng Diyos. So mas siguro natin na ito talaga ay walang kinikilingan. So isang malaking bagay na dapat natin pansinin that Christ, the Lord, also has the qualification kung ito ba ay dapat nating gawin at hindi dapat gawin sapagkat siya ang mas may alam tungkol dito. Maraming salamat, Pastor. Dito sa ating leksyon ay may binabanggit na may kinalaman sa mga maagang pagpapanukala. Now, paano natin ihahambing ang maingat na pagpapanukala para sa hinaharap at ang ating kailangan na mabuhay araw-araw na naghahanda sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Hesus? Hindi naman masama, Pastor Ben, ang mag-ukol para sa hinaharap. Yung panukala para sa kinabukasan ay isang mahalagang bagay. Hindi naman ibig sabihin na kung tayo ay mananampalataya, hindi na tayo mag-alaala para sa kinabukasan. Hindi na tayo maghanda. Ang sinasabi dito ng Santiago na itong dalawang bagay ay mailagay natin sa balanse, in the right and proper perspective. Mga kaibigan, mga kapatiran. At sa paliwanag ni Santiago, mababasa natin dito. Pakibasa nga, Pastor Ben. Santiago 4, versikulo 13. Ganito wika. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mga ngalakal at magtutubo. I-compare natin, Pastor Ben, sa kasaysayan na makikita sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 21. Ito ay kasaysayan ng isang mayaman na tao na pinalaki ang imbakan. Sa Lucas Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 21. Okay, ganito ang wika. At sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Datapwat sinabi niya sa kanya, Lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo
at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inanim bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Yung pagplano ukol sa panalapi sa kinabukasan ay hindi masama. Hindi yan conflict sa ating pananampalataya na darating ang Panginoong Hesus sa lalong madaling panahon. Ito ay dapat natin mabalanse. Subalit ang tinutukoy dito sa sinasabi ni Santiago at makikita natin sa mga talata sa Lucas Kapitulo 12, ito ang kaugalian ng mananampalataya na ang kanilang puso ay doon talaga sa kanilang mga kayamanan at wala sa kanilang inaasahan na pagbalik ng Panginoong Hesus. Ito ang masama. Subalit hindi natin masasabi na conflict itong tinatawag natin na pagplano at yung ating pananampalataya sa pagbabalik nating Panginoong Hesus. Sinasabi pa nga, we should plan as if Christ is not coming very soon, but we should live as if Christ is coming, na kagaya na si Kristo ay darating sa lalong madali na panahon. Ito ang dapat natin na ang plano at ang pamumuhay ay makikita na nagkakaugnay. So, ibig sabihin ay walang masama sa magplano ng mas maaga. Totoo yan. Pero yung iniisip lamang natin, yung mga bagay na yon na walang kinalaman sa ating pananampalataya, hindi rin tayo naghahanda sa kanyang malapit na pagdating, ay naroon ng malaking suliranin. Makikita natin sa talata dito, Pastor Ben, na itong mayaman ay naglago sapagkat pinagpala ng Panginoon. Ang ibig sabihin, hindi masama ang magplano at magpanukala para sa kinabukasan. Subalit kung wala sa picture ang Panginoon sa ating mga hangarin, sa ating mga plano sa buhay, yan ay ang masama. Sa ibang salita, Pastor, ay kung tayo may mga panukala, at dapat lang naman talaga, meron tayong mga plano, meron tayong mga hinaharap na pinapanukala, pero bagamat ginagawa natin yon ay nandoon yung mga salita natin marahil na kung loloobin ng Panginoon o kung ipahintulot ng Panginoon ay ganito ang ating gagawin at ganito ang ating mga panukala. Ang isa pa dyan, Pastor Ben, mga kaibigan, mga kapatiran, dapat tayo manalangin sa Panginoon. Naturuan tayo ng Panginoon na tanggapin ang kanyang kaloob sa atin at ating ipanalangin na turuan tayo ng Panginoon na sa ating mga pagplano, sa ating buhay, handa-handa tayo na sumunod sa kanyang mga kautusan at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Yan ang mahalaga na sa ating panukala, sa ating mga plano para sa kinabukasan, nang doon talaga ang Panginoon. Sapagkat dapat natin alalahanin sa bawat oras na tayo ay walang kapangyarihan sa ating buhay. Hindi tayo humahawak ng ating buhay. Yan ang isang bagay na dapat natin pansinin sa ating mga panukala. Hindi natin alam kung anong kinabukasan. Ang ating kasiguruhan ay nangdoon lamang sa ating Panginoong Hesus. Sa bawat panukala, sa bawat plano, palagi nangdoon si Hesus sa ating buhay. Tama. At Pastor, binanggit sa ating lesson, maging yung ating buhay, hindi nga natin hawak. Kung hanggang kailan tayo mabubuhay, hindi natin alam ang bukas, maaaring bukas ito maling kamatayan, pero pagka tayo nagpanukala, ay nandoon talaga yung ating pagpapasakop na kung ito ang kalooban ng Panginoon, at bagamat meron tayong maganda mga panukala, nandoon din yung ating pag-adjust na kung hindi naman ito yung kalooban ng Panginoon, nakahanda rin tayong sumunod. So itong napakahalaga sa maging karanasan natin mga mananampalataya, nandoon palagi yung pagpapasakop sa ating Panginoon. Tama yan, Pastor Ben. Pastor, dito sa ating leksyon ay binabanggit, ano kaya ang punto ng sabihin ni Santiago
na ang tao ay isang singaw. Isang paglalarawan yan, Pastor Ben, mga kaibigan at mga kapatiran, sa isang praktikal na bagay na ang buhay natin ay walang kasiguruhan dito sa mundo. Yung isang manipis na ulap, isang singaw, isang paglalarawan ng pagkaiksi, walang kasiguruhan. At in other words, temporary. Ito ay hindi magtatagal. At ito ay dapat natin bigyan pansin na sa ating mga pangangaral, sa ating mga pag-iisip, sa ating pamumuhay, ito ay maitanim sa atin na ang bawat hininga natin ay kaloob ng Panginoon at siya ang may kapangyarihan. Yan ang dahilan na dapat natin i-invite ang Panginoon palagi na siya maghari sa ating buhay. Ibig sabihin nito, Pastor, ay yayamang alam natin para lang tayo isang singaw ay na maaring ngayon nariyan, maya-maya nawala, ay parang ganun din ating buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa lupang ito. At alam natin na any moment, pwedeng tayo biglang kunin ang ating mga manlalalang, so hindi natin alam. Pero ang mahalaga rito ay yung ating kahandaan. At isang punto pa dito, Pastor Ben, na kung sa ating pamumuhay, parang walang kabuluhan ang buhay kung hindi ito naiukol sa ating paggawa sa Panginoon. Yung sinasabi dito na life is very short, is very true. Dapat natin bigyan pansin na habang binibigyan tayo ng Panginoon ng kaloob, bawat hininga ito ay ating ialay sa paggawa, alang-alang sa Panginoon. At saka napakalaga yung meron tayong palaging katiyakan ng kaligtasan. Pinangahawakan natin ang pangako na buhay na walang hanggan. So bagamat ang buhay maiksi lamang, ang sabi nga sa banal na kasulatan, maiksi lang ang buhay, ay puno pa ng mga suliranin. Pero kahit maiksi yun, ay matiyak natin na tayo ay nagkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon at meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. So anumang sandali na kuhanin tayo ng Panginoon, sapagkat ngayon hindi talaga natin masabi. Hindi base ng edad o ang lakas o ang kabataan na ikaw ay hindi pa mamamatay. Alam natin kahit bata pa po pwedeng mamatay. Pero yun nga, kung dumating man yung ganun sandali, meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hindi naman tayo ay doon lang sa isang negatibo na bagay. Yung parang ang paglalarawan natin, walang pag-asa, madilim, ngunit yan ang totoo, Pastor Ben. Dito nga mababasa natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 2, 15 hanggang 19. Kahit na ito ay parang malagim na paglalarawan, ito ay ang katotohanan ng buhay. Ito ay dapat nating pansinin na maiksi ang buhay at ang bawat hininga sana ay atin mailaan sa paggawa para sa Panginoon. Basahin po natin, Pastor Ben. Na magkagayo sinabi ko sa puso ko, kung ano ang nangyari sa mangmang, gayon din ang mangyayari sa akin. At bakit pa nga ako naging lalong pantas? Na magkagayo sinabi ko sa puso ko, na ito man ay walang kabuluhan. Sapagkat kung paano sa pantas ay gayon din sa mangmang, walang alaala magpakailanman. Dangang sa mga araw na darating ay malilimutang lahat na. At kung paanong ang pantas ay namamatay, ay gayon ang mangmang. At sa gayoy, ipinagtanim ko ang buhay, sapagkat ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin, sapagkat lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Nilarawan ni Solomon, Pastor Ben, mga kaibigan at mga kapatiran, na ang buhay dito sa mundo, pag wala ang Panginoon, walang kabuluhan. Makikita natin sa paligid, sobrang walang katarungan, walang katuwiran, walang hustisya. Hindi ito dapat mag-iral dito sa mundo. Hindi ito dapat magpatuloy sa walang hanggan. Ito ay isang bagay na magbigay sa atin ng pag-asa na hindi tayo dapat manatili na ninirahan sa mundo na ganito ang kaugalian. Hindi nakapagtataka, Pastor Ben, na tayo dapat may hangarin na tayo balang araw ay uuwi sa dako na inilaan ng Panginoon na ang lahat ay magkapantay-pantay, ang buhay ay walang hanggang, hindi katulad ng isang manipis na ulap. Maganda sinabi mo, Pastor, na banggit mo ang tungkol sa karanasan ni Haring Solomon na sa kanyang karunungan, talagang kanyang ipinahagi na ang lahat ay walang kabuluhan.
ang lahat ay walang saysay. Pero sa bandang huli, ang kanyang konklusyon ay kanyang ipinahayag din. Nagkakaroon lang tayo ng halaga kung tayo ay kumikilala sa Diyos na ating manlalalang. Tama yan, Pastor Na Ben. tayo susunod sa Kanya at doon natin makita yung fulfillment. Ang katotohanan talaga, Pastor, ay maging sa ating kapanahonan ngayon, napakaraming mga tao, hinahanap ang tunay na kaligayahan sa maraming mga bagay. Pero Diyos lang ang pwedeng makapuno noon. Kung ang Diyos ay nasa atin, ay sasabihin natin, doon nagiging makulay ang ating buhay at doon natin masasabi meron tayong satisfaction sa buhay na ito. Pero kung wala ang Diyos, ay di talagang parang nga lamang na manipis na hangin o sabi natin niya ito ay singaw lamang na biglang sumulpot at bigla rin nawala at wala ng halaga. Subalit sa atin ng mga tumikilala sa Jesus ang Panginoon nating buhay, siyang ating tagapagligtas, ay bagamat dumating ang kamatayan, ay meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen. Tama yan, Pastor Ben. So ipagpatuloy po natin sa ating pag-aaral, paano pinakitunguhan ni Santiago ang pag-uugaling umaasa sa sarili? O yung tinatawag na self-dependence. Mabuti po, Pastor Ben, na basahin natin ang Santiago, Kapitulo 4, 15 hanggang 17 upang maging maliwanag para sa ating lahat. Ganito ang wika, talatang 15 hanggang 17. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Datapwat, ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya. Okay. Ang panukala ng mga tao na tinutukoy ni Santiago dito ay makasarili. Subalit, pinapayuhan ni Santiago na itong kaugalian ay isang arrogance, kayabangan, at ito ay hindi sang-ayon sa kaugalian ng tunay na mananampalataya. At dagdag pa ni Santiago na ang isang tao na may tunay na pananampalataya sa Panginoon ay ito ay gumagawa ng mabuti. Hindi lamang ang kasalanan ay ang pag-iwas sa paggawa ng mga masamang bagay. Isa sa uri ng kasalanan, Pastor Ben, mga minahal ko na mga kaibigan at kapatiran, pag nagkulang tayo sa paggawa ng mabuti, isang uri yan ng kasalanan. In other words, it is a sin of omission. Ang mga bagay na alam natin na dapat natin gawin, mga mabuting gawa na hinayaan natin na hindi natin natupad, ito ay isang uri ng kasalanan na kagaya rin ng kasalanan sa mga paglabag natin sa mga kautusan ng Diyos. Ito napakagandang punto na nais kong ating tingnan din na ang kasalanan ay hindi lamang yung meron kang nilabag na kautusan. Yung alam mo ang katotohanan o alam mo isang bagay na hindi mo ginagawa, ito'y kasalanan din sa harapan ng Panginoon. Ito'y naikwento ko na minsan na samantala ako'y naglalakad, may nakita kong isang bata na tatawid sa kalsada, pero may dumarating na sasakyan. Ako'y malayo, pero merong isang kabataan na mas malapit do sa bata na pwede niya sanang mapigilan yung bata sa pagtawid upang hindi masagasaan. Dahil merong rumaragasan naman sasakyan, ay yung bata ay talagang tatawid. Ay di sa maling sabi ay inabot yung bata, nasagasaan. Na nung magbol yung bata at nasagasaan, nakita ng magulang na meron naman kasi nakatayo doong kabataan na alam niyang masasagasaan yung bata, pero wala siyang ginawa. Tiningnan lamang niya. Kaya nung makita niya yung kabataan na yun, talagang sinisi niya, ba't wala kang ginawa? Ba't hindi mo pinigilan? Now, ito yung masasabi natin na kasalanan sapagkat meron sana siya dapat ginawa, pero hindi niya ginawa, kaya siya nasisi. The fact na siya sinisi, ibig sabihin, inaasahan sana siya na meron siyang gagawin. At dahil hindi niya ginawa, ay nangahulugan ito ng kapahamakan ng iba. Kaya sa harapan ng Panginoon, ay tinitingnan niya na yung alam mo na dapat mong gawin, kung hindi mo gagawin, ay ito yung kapananagutan. Pag sinabi natin kapananagutan, talagang ito isang kasalanan na haharapin mo ang bunga noon. Tama yan, Pastor Ben. Kadalasan yung ating tinutuunan ng pansin, yung pag-iwas lang sa mga paggawa ng mga masama. Subalit, kasing bigat din yung kakulangan natin sa paggawa ng mga mabuting bagay na atin tungkulin.
ang tungkulin natin na nasasabi ni Santiago na mga mananampalataya na nakaranas ng kaligtasan ay ang bunga nito ay ang mga mabubuting gawa. At tinabanggit sa ating mga nakalipas na mga pag-aaral na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Dito, idinidiin din, patuloy ni Santiago na mahalaga sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, na ang kaniyang experience of salvation ay talagang mapapakita. Sapagkat kung hindi yan makikita sa buhay ng mananampalataya, walang tunay na pananampalataya ang kaniyang hinahawakan. Pastor, binanggit sa ating lesson na kailangan talaga na lagpasan pa natin yung hindi lamang hindi gagawin, yung hindi dapat gawin, kundi gawin natin yung mga dapat din natin gawin. Binanggit sa banal na kasulatan na tayo mga ilawan ng sanlibutan. Tama yan. Bilang ilaw ng sanlibutan, tayo magbibigay ng liwanag. So, alam natin na ito ang katotohanan, ito yung tama, ay di inaasahan tayo ng Panginoon na tayo ay magbibigay ng liwanag. Pero kung hindi tayo magbibigay ng liwanag, ay di ito'y ating din kapananagutan. Bawat kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon ay kanyang pinanukalang gagamitin natin sa paglilingkod. Pero kung hindi mo gagamitin at hindi ka magiging kapakipakinabang, ay di ito rin na iyong kapananagutan. Para rin ito, Pastor, na yung sa talento ng yung parable of the talent. Okay. Yung binigyan ng 10, binigyan ng 5, at binigyan ng 1. Yung binigyan ng 10 ay di kanyang ginamit pa at nagkaroon pa ng tubo ng panibagong 10. Yun namang binigyan ng 5 talento ay ginamit din niya at nagkaroon din ng tubo na another 5 talents. Pero yung isa, ang sabi niya, iisa lang naman yung kato, hindi niya ginamit, ibinaon sa lupa, ay di lumipas ang panahon, wala nangyari. So, dito nakita natin kung anong reaksyon ng hari na siya'y nanagot sa kanyang kawalan ng paggawa sa dapat na kanyang ginawa. Ganon din naman tayo mga minamahal nating mga kaibigan. Sinasabi ng banal na kasulatan, tayo mga ilaw ng sanlibutan. Ay kung tayo ilaw at hindi naman tayo nagliliwanag, ay di kapananagutan natin ito. Na pagdating ng oras ay hahanapin sa atin ng Panginoon, sino ang iyong nabigyan ng liwanag? Yayamang ikay meron liwanag. Binigyan tayo ng mga talento. Nagamit ba natin sa paglilingkod sa Panginoon? Kung hindi natin nagamit, ay talagang ito'y ating kapananagutan. Magandang punto yan, Pastor Ben. Sapagkat yung iba nagsasabi na, malaki ang hamon, maraming gawain, hindi natin kaya gampanan itong lahat na dapat natin gawin. Isang tama yan. Subalit hindi ibig sabihin na pag malaki ang hamon, marami ang dapat natin gawin, wala tayong magagawa. Yung ating responsibilidad at pananagutan, yun mga magagawa natin kahit kakaunti, kung ano ang ating makakaya. Yan lang ang ina-expect ng Panginoon. Kagaya sa na-discuss mo tungkol sa parable of the talents. Ang Panginoon nagbigay ng 2, nagbigay ng 5, at kung kailan at kung ano lang ang yung binigay ng Panginoon sa atin, yun lang ang ina-expect ng Panginoon. Yung ating prayer, yung ating panalangin, Pastor Ben, mga kaibigan at mga kapatiran, turuan tayo ng Panginoon sa paggawa sa lahat ng dapat natin gawin to the best we can. Yan lang ang ina-expect ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tama yan, Pastor. At saka, alam mo, sa ating panahon ngayon, marami tayong makita iba-ibang mga bombilya na may iba-ibang mga wattage. Wattage. Meron talagang 1,000, talagang napakaliwanag. Meron namang 100, maliwanag din. Pero meron din naman dyan ng mga lumalabas ng mga 10 watts lang. Hindi maliwanag din. Pero kami minabili na 1 watt lang yun. Yung panggabi lang ba na hindi naman talaga siya maliwanag, pero kung lalakad ka, hindi ka naman madadapa o mangangapa kasi panggabi ba? Na yun ay talagang dinisenyo para hindi masyadong magastos sa kuryente. Isang 1 watt lang yon. Pero ang punto ko na tingnan dito, anumang watt yan, ilan man ang bilang yan, ay yan ay nagbibigay ng liwanag. Hindi natin naasahan ang 1 watt na yon na magbigay ng kasing-lakas ng liwanag ng 100 watts. Pero kung ano yung binigay sa kanya, anong disenyo yung ginawa sa kanya, gagawin niya yon, siya kapakipakinabang at naabot niya yung panukala ng gumawa sa kanya. Ganyan din naman ang bawat isa atin. Hindi lahat ay kasing galing mo, Pastor Tornalejo. Hindi lahat ay
kasindami ng talento ni kung sino man. Oh. Pero simpleng miyembro man lang, kahit simpleng miyembro tayo ng iglesia, tayo merong talento. At kung anong talento yung binigay sa atin, gagamitin natin. Ay di tayo magiging kapakipakinabang. Tama yan, Pastor Ben. So dito yung makita natin na inaasahan ng Panginoon na tayong lahat, yayamang tayo ay nakakaalam ng katotohanan, alam natin ng mabuti, kung ito'y ating gagawin at gagampanan natin ang pagiging saksi ng Panginoon sa lupang ito, ay di kung magkagayo tayo tatanggap ng gantimpala. Pero kung hindi natin gagampanan, ay di pananagutan din natin ang kapabayaan natin sa mga bagay na hindi natin ginampanan. Tama yan, Pastor Ben. Dito, atin din makuha ang isang magandang leksyon na ang kabuluhan ng buhay natin ay hindi kung gaano tayo kayaman, kung ano yung mga posisyon or possessions na ating nakamit, yung mahalaga, ano ba yung ating silbi sa buhay. Tayo ay may malaking tungkulin sa Panginoon. Tayo ay may dapat gampanan sa ating buhay. Sabi ni Solomon, ang buhay ay maiksi at walang kabuluhan pag ito ay inilaan lamang sa ating sariling panukala, sa ating mga plano at sa ating personal na mga hangarin sa buhay. Subalit kung itong ating buhay kahit maiksi at marami tayong mga challenges, kung ating inilaan yung ating panahon, yung ating talent, yung ating life sa Panginoon, ito ay maging kabuluhan at magiging biyaya sa ating kapwa. So naroon, Pastor, yung punto pa rin ng ating pag-aaral na tinitingnan natin yung ating manlalalang. Tinitingnan natin ang ating Diyos. Tinitingnan natin yung tagapagbigay ng utos. Tinitingnan natin siya yung tagahukom. Paano tayo sumusunod? Nakadepende sa laki ng ating pagkilala o paggalang o pagrespeto sa Diyos. Kung napakalaki ng pag-ibig ko sa Panginoon at napakalaki ng aking pagrespeto sa Kanya, ang Kanyang kalooban ay aking kagalakan sundin. Ano man ang talento ibigay sa akin, gagamitin kong may kasiyahan sapagkat kinikilala ko at malaki ang respeto at pagmamahal sa Kanya. Pero kung nagaganap na ako'y may mga talentong hindi ko nagagamit, ipinapahayag ko rin kung ano ang pakikitung ko sa Kanya. Marahil hindi ko siya ganoon pinapahalagahan. Kasi hindi ko sinusunod yung Kanya mga ipinag-uutos sa akin. Pero kung ito'y kagalakan kong gawin, kung ano man ang binibigay niya sa akin o pinapagawa niya sa akin, ipinapakita ko lamang kung gaano ko siya pinapahalagahan, kung gaano siya kalaki sa aking buhay. Pero dito rin niya nagaganap na, kuminsan, di ba, pag inuutosan tayo, hindi natin masyadong pinapansin. Binabaliwala natin. Ito'y nagre-reflect lamang ng uri rin ng ating pagkilala o paggalang doon sa nag-uutos sa atin. Pero kung yung tao'y mahal na mahal mo, ay hindi pa marahil tapos mag-utos, ay sumusunod na tayo, at pagka sinunod natin ay ipapahayag pa natin tuwan-tuwa tayo na nagawa natin ito, ay gayon ang ating kalaki ang ating pagmamahal sa Panginoon, at sa ganung bagay ay nalulugod ang ating Panginoon. So kung ano man ang ating naging tugon, sumunod man tayo, maliit man o malaki, o hindi sumunod, ang lahat ng ito ay dadalhin din natin sa paghuhukom. Amen. So minamahal namin mga kaibigan, ang ating pong tinalakay ay nagbibigay sa atin ng hamon. Ang pagbibigay ng mga paghatol sa ating kapwa ay hindi matuwid. Manaka pa ay idalangin nating mabuksan ang ating mga mata at magkaroon tayo ng pagkaunawa paano tayo magiging pagpapala at makakatulong sa mga nangangailangan ng tulong. Paanong tayo makakagawa ng mga alam nating mabuti. Ang tao naman talaga sabi nga magagaling tayong makakita ng mga pamamaraan. Pag nakita mo isang bagay, meron tayong kagad iniisip na suggestion kung paano pa mapagbuti. Ay bakit hindi po natin tulungan na lamang ating kapwa sa halip na tayo humatol sa ganung mga bagay ay ipinapahayag pa natin na tayo nga ay nagmamahal sa ating kapwa para sa karangalan ng ating Panginoon. Amen. Pastor, ang iyong huli mga pananalita dito sa ating leksyon. Salamat, Pastor Ben. Mga minamahal namin na mga kaibigan, mga kapatiran, ang Panginoong Diyos nagbigay ng kaloob at kapangyarihan sa ating Panginoong Heso Kristo na maging hukom natin. At aking balikan, ipalaala sa atin, wala tayong karapatan na maghatol sa ating kapwa sapagkat ang paghatol sa ating kapwa, ang pagsira sa kanilang mga puri, ang pagsaksi ng mali, ito ay isang pag-question hindi lamang sa mga utos, kasama na rin ang nagbigay ng kautusan. We're questioning God. Sa halip na tayo ay maghatol, magsabi ng mga masamang salita, dapat natin
ukol ang ating panahon sa paggawa ng mga mabuti. Ang panawagan palagi ni Santiago dito sa kaniyang mga isinulat na ang mga mananampalataya, mga anak ng Panginoon, makikita sa kanilang pamumuhay ang tunay na bunga ng isang tunay na mananampalataya, bunga sa mga mabuting gawa, ang isang tao na nakaranas ng kaligtasan. Sana po ang lahat sa atin, sa tulong ng Panginoon Hesus, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay magkakamit ng isang makabuluhang buhay sa pagiging alagad ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga paggawa ng mabuti. Maraming salamat, Pastor, at napakaganda ng iyong naging hamon sa ating mga manonood. At ngayon po, idadako na po tayo sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Dakila at banal po namin Diyos na nasa langit, kami po'y nagagalak sapagkat nangusap po kayo sa aming mga puso. Pinalalahanan kami kung gaano kahalaga na kami po ay maging masunurin sa inyo sapagkat ito'y pagpapahayag ng aming pagmamahal sa inyo. Salamat po, O Diyos, na kami inyong pinalalahanan. Hindi kami gagawa ng mga paghatol sa aming kapwa. Manakapay, isipin namin kung paano po kami makakatulong sa kanila at maging pagpapala sa kanilang mga buhay. Panginoon, hindi po namin kayang sa aming mga sarili ang magbunga na mabubuti mga gawa na nagmamalasakit sa aming kapwa, sa aming mga sarili. Kailangan po namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu. Kailangan po namin, Panginoon, ang inyong masaganang biyaya upang kung magkagayon, magawa namin ang mga bagay na nakalulugod sa inyong banal na harapan. Gawin niyo po kami, Panginoon, mga lalaki at mga babae na mga matulungin, mapagmahal, na palaging nagmamalasakit sa aming kapwa, kahayagan ng aming pagsunod sa inyo, kahayagan ng aming pagmamahal sa inyo. At ngayon, minsan pa, ang aming pong samot dalangin, ipatong po ninyo ang inyong makapangyarihang kamay sa bawat isa amin, kasama po ng lahat namin mga manonood, saan man sila naroon, anuman ang kanilang ginagawa ngayon. Ipatong sa kanila, Panginoon, ang inyong mapagpalang kamay. Panaganain kami, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong mga kabutihan, at sa kasaganaan nito, O Diyos, maipagmalasakit po namin ang inyong kaharian. Maraming mga tao pa ang madala namin sa inyong banal na paanan, at kami po ay maging kasangkapan lamang inyong patuloy na gagamitin sa inyong nagtatapos na gawain. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong masaganang basbas, sa inyong mayamang pag-ibig, sa inyong kagalakan, at sa inyong mga pagpapala sa aming mga kabuhayan sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Sana po sa pamamagitan ng ating ginawang pagtalakay ng salita ng Diyos, minsan pa ay lalo tayo naging mas malapit sa ating Panginoong Hesus. Muli po, maraming salamat at managana kayong lahat sa pagpapala ng ating mahal na Diyos. Amen. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18
15 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. It was around noon when Peter went up to the roof to pray. It was here that Peter had a vision about a large sheet containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church. We had heard that Peter was staying at the house of Simon the tanner and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him. While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because 3 men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for. We then told Peter that Cornelius the centurion had been told by an angel that Peter would come and see him at his house.
So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea. What happened here was quite unusual, just the fact that Peter entered the house. Remember that it was against the law for a Jew to associate with or visit a Gentile. Cornelius told Peter how 3 days earlier he had been praying in his house when an angel had appeared before him. Peter shared with Cornelius his new understanding that God does not show favoritism and is the Lord of all. This was a real turning point. From this point on, the gospel was also given among other people groups, and it all started out with prayer and fasting and a vision. I pray for my family to be safe. That we're thankful for what we have. I pray for the people who are sick will heal and feel better. I pray for my parents to be safe, and I pray for my brother, and that God gives us a blessing. Please pray at 7 in the morning and at 7 in the evening and 7 days a week. There is a garden in every childhood, an enchanted place where colors are brighter, the air softer, and the morning more fragrant than ever. Of all life's seasons, childhood is the most beautiful. Children are the living messages we send to a time we will not see. Blessed indeed is the man who hears many gentle voices call him Father. A child can ask 1,000 questions that the wisest man cannot answer. When I approach a child, I have two thoughts: affection for what he is today and respect for what he can become. There are no 7 wonders of the world in the eyes of a child. There are 7 million. Children are 1/3 of our population and all of our future. He called a little child to him and placed the child among them. And he said, "Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me." Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.